Ano po pagkakaiba niyan sa tempered glass? Okay, so ang tinatanong ni ma'am is yung hydrogel screen protector na in-install natin sa ating Infinix Hot 60 Pro Plus. Okay, so ano nga ba yung difference nito sa mga regular na tempered glass na kagaya nitong naka-install din sa isa kong phone? So ito, full screen na tempered glass naman siya. So unang-una, ito kasi made of glass talaga siya. And mas prefer ko yung mga ganitong full tempered glass kung ang phone natin is flat yung screen niya. So wala siyang edge, wala siyang curve sa edge. And then, ang fingerprint niya is hindi sa screen. Right? Kung nasa gilid lang yung fingerprint, then okay sa akin yung mga ganitong full tempered glass. Kasi kapag in-display yung fingerprint o yung fingerprint niya is nasa screen, minsan nahihirapan siyang i-recognize yung fingerprint kapag nag-install tayo ng ganitong mga tempered glass. Mara-recognize naman siya, however, kailangan pa nating ulitin and hindi siya ganun ka-responsive. Compared pag ang nilagay natin na screen protector is kagaya nitong sa ating hydrogel screen protector dito sa ating Infinix Hot 60 Pro Plus. Ito naman, kaya hydrogel ang napili kong install is kasi naka-curve yung screen niya. Kita niyo, naka-curve yung screen. And pagka kasi curve ang screen, sa experience ko, pag tempered glass yung nilalagay ko dyan, umaangat yung gilid pag nilalagyan natin ng case. Dito, since sakto naman yung pagkaka-install ko and fit naman yung hydrogel dito sa aking unit, and hindi siya umaangat and madikit talaga siya compared sa mga tempered glass kapag ang gamit natin is curved screen. Kasi dito rin sa isa kong phone, which is yung Samsung S23 Ultra, mahigit 1 year ko na ginagamit din talaga yung hydrogel kasi yung screen niya is curved din. So alam ko na siya i-install as well as kung paano ko siya alagaan. Ayan. So pag ganito, nilalagyan ko siya ng shockproof case din, naka-pair, na mas angat siya ng konti sa screen. So if ever na mabagsak siya, extra protection din sa phone natin kasi hindi ma-absorb ng screen mismo yung impact pag nabagsak siya na paganyan. Diba? Kasi nakaangat nga siya. So ang hydrogel, ang feeling niya pag tinatouch mo is para siyang rubbery na film. What I mean by that is para siyang rubber kasi kapag try mo siyang sirain or punitin, hindi siya agad mapupunit. Ang mangyari is mag-e-expand siya. Kasi parang yung feeling niya, hindi siya kagaya ng mga default na na screen protector na naka-install agad sa phone natin pag binili natin. Hindi siya ganun kanipis. Medyo mas kapal siya ng konti and then yung feeling niya nga is rubbery. So parang nag-expand siya kapag try natin punitin or gasgasan. Yan. So somehow protected din talaga yung screen kasi nga hindi siya yung stick na manipis lang. Para siyang rubbery yung feeling. And ang maganda dito, kapag in-display fingerprint din yung gamit mo, responsive talaga siya. So ito, hindi ko na siya inulit after ko i-install. Tapos, kapag in-install mo siya ng case, as long as naka-align yung pagkaka-install mo dito sa hydrogel, hindi siya aangat sa gilid. Unlike dun sa mga tempered glass na kapag kasi curved talaga, medyo maselan siya sa screen protector. Lalo pag glass yung ilalagay natin. May chance talaga na umangat yung gilid, tapos madudumihan. Na-try ko na rin kasi before. Ayun lang. So, sana nasagot yung tanong mo, ma'am. And kung kailangan mo rin ng ganitong hydrogel screen protector, check mo lang dyan sa yellow basket. Now, kung first time mo mag-i-install, medyo mas mahirap siyang i-install compared sa mga tempered glass. So, check mo yung hydrogel installation tutorial ko sa aking profile. Nakapin yan sa profile ko. Check mo na lang dun. And then, kung bili ka at least 3 kung first time mo mag-i-install para if ever na hindi mo ma-perfect yung first 2, meron ka pang 3rd chance. And siguro naman, sa pangatlo, ma-install mo na siya maayos. Ayun lang, sana nakatulong tong video and follow me for more tech content.